Hello guys! Welcome. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo, pwede rin sa tao mo. So, ramdam mo kung energy mo tong binabasa natin, ano? So, comment ka na lang dyan sa baba. And thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe at sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na tayo. Kaninong energy to? Give me the message. Kanino ang energy na to? Meron ako nakikitang Aries, Leo, Sagittarius, merong Virgo, Capricorn, Taurus. Malakas ang Sagittarius, meron ding Libra, merong Gemini and Aquarius. Meron ako nakikitang Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat andito, no? So, nakikitaan ko ditong senaryo. Meron ditong tao na alam mo yung tipo na medyo hindi siya active dito. Ganun yung energy niya. So, nakikitaan ko dito na meron ditong tao na mas nakatuon siya sa kanyang stability. Hindi siya parang inuuna muna niya yung kanyang kabuhayan dito. Na kung saan nahihirapan din tong tao na ito dahil dun siya nakatuon sa kanyang kabuhayan sa paglago niya. Nakikitaan ko dito, nakakalimutan na nitong magpahinga dahil meron siyang gustong makamit. Parang meron siyang kinukota, meron siyang gustong mangyari na kung saan dapat ipagpapahinga niya na yung oras na yon, nagigitong over sa pagtatrabaho. So nakikitaan ko dito, may kapabayaan tong ginagawa sa kanyang sarili dahil sa meron siyang mga goal, meron siyang mga pangarap at dun siya nakatuon. Or pwede rin sabihin, marami siyang mga proyekto na dumarating, meron siyang mga deal, okay? Kaya itong tao nito, napapabayaan niya yung sarili niya, okay? Meron ako nakikitang Year of the Dog, pero ganun pa man, kahit napapabayaan niya yung sarili niya, nakikitaan ko naman dito yung pagwawagi niya, pagtatagumpay niya, about dun sa mga tinatrabaho niya. Meron ako nakikita dito ang malaking perang parating sa tao na to. Yung mga pinaghirapan ng tao na ito ay unti-unti nang nakikita na yung resulta, bumubunga, nag-profit. Kung ano man ang ginagawa ng tao na ito, nakikitaan ko dito yung malaking pagpupunyagi, kasiyahan. Yun nga lang, sa pagtuon niya, sa kapirahan niya, nakakalimutan niya na dito magpahinga, mag-relax, or magbakasyon. So, minumungkahi dito sa tao nito na bigyan pansin yung kalusugan. Bagamat marami kang pera, okay, kung sino man to, no, tingnan mo din yung kalusugan mo, okay? Bigyan mo din ng oras, panahon yung kalusugan. Kasi, kahit maraming pera at kung ang katawan naman ang naapektuhan, hindi mo rin may enjoy yung pera na yan, okay? So, mas maganda yung balance lang. Meron kang pera, i-enjoy mo din yung mga pinaghirapan mo. Hindi lang laging nakapokus sa pera. Huwag lang laging nakapokus dun sa paglago o sa kaperahan. Unahin din yung sarili, okay? Kailangan balance. Ayan, ito lang yung misaya, no, kung kanino mang energy to. So, nakikita ko rin dito na itong tao nito, hindi to nakaranas ng paglago before, okay? Hindi rin to nakaranas ng balanse before, ano? Pero ganun pa man, kahit meron siyang mga naranasang ganito before na hindi balanse, ngayon niya nakikita yung magandang resulta. Ngayon siya nagiging mapalad sa sitwasyon. Ngayon nakikita yung mga ginawa niya ay nagkakaroon na ng malaking bunga, pagbabago, na kung saan itong tao nito, ikinasyak niya din, okay? Kinasyak niya din na natatamasa niya na yung kanyang inaasam. So, bagamat hindi naging madali sa kanya yung sitwasyon kung nasa saan man siya ngayon dito, kasi nakikitaan ko nagiging siyang mapalad ngayon, nakikitaan ko rin dito na bagamat nakaranas siya ng mga kabiguan before,
yung mga kabiguan na ito din yung nagtutulak sa kanya sa panahon ngayon kung bakit siya pinapalad. Kumbaga binibless siya, okay? Nakikita ko dito dinodoble ang blessing ng tao nito sa mga sacrifice niya, sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan. So ngayon siya ginagantimpalaan dito at ngayon niya nare-receive ito. So nakikita ko rin dito sa nakaraan na itong tao na to, nakaramdam to ng pasakit, nakaramdam to ng pagkaluha, or sabihin natin na broken-hearted to, na pagloko, na linlang, or pwede rin sabihin na daya, okay? Nadaya sa kaibigan, trabaho, sa kapareha, okay? Kung ano man yung sitwasyon ng tao nito na kung saan para siyang sinaksak sa puso, ano? So nakikita ko dito, dumating sa punto na itong tao nito ay nahirapan sa sitwasyon dahil sa mga nangyari, dahil sa mga experience, at dahil sa mga betrayal na naranasan ng tao nito sa kanyang kaibigan, yun nga sinabi ko kanina, kaibigan, minamahal, kung ano man yung taong nanakit sa kanya, no, nasaktan talaga siya dito ng sobra dahil sa mga ginawa sa kanya dito. Pero kahit nasaktan siya dito, no, nakikitaan ko dito yung pagbangon niya sa sitwasyon. Nakikitaan ko dito, meron tong hiniling, meron tong minanifest, meron tong wish, na kung saan nagiging klaro na siya kung ano ba yung talagang nais niya, kung ano yung kanyang motibo, kung ano yung kanyang gusto, kung ano yung kanyang hangarin, ano. So, nafe-feel ko dito, meron tong na nakamit, na tagumpay, meron tong na-receive na blessing. So, nakikitaan ko dito, andito siya sa moment na nagiging siyang stable, or pwede rin ito yung maghihintay sa kanya, no? Kasaganahan, gantimpala, biyaya. So, yung kanyang mga pinaghirapan dito ay meron ding bunga. Yung bunga ng pinaghirapan niya ay bumunga ng sagana. So, nakikita ko dito, kahit nakaranas siya ng mga betrayal, pasakit sa buhay, ganyan, ginantimpalaan tong tao nito at ngayon niya nalalasap yung kanyang pinaghirapan. Bagamat nalalasap niya ito, no, nasa stable siya dito, financially, emotionally, and physically, naibalik niya muli yung sarili niya dito, binibigyan to ng pansin na minsan mag-relax din, hindi lang palagi nakatuon sa pera. I-enjoy mo din yung buhay, okay, na meron to, okay? Or kung sino man to, pwedeng ikaw, i-enjoy mo din yung buhay mo, okay? So, nakikita ko dito, meron ditong sobra ng nakatulang siya sa pera, napapabayaan niya na yung sarili niya, okay? Kumbaga, hindi niya na-enjoy yung kundi trabaho lang siya. Parang bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho. Yun, ganun yung sitwasyon ng tao na to. Ayan, ito lang yung nakikita ko kung sino man to. So, binibigyan lang to ng advice na mag-relax. Okay, i-treat yung sarili, magpaganda, mag-ayos. Kasi, nakikita ko dito na nalilimutan na nitong mag-ayos, okay? Hindi niya na iti-treat yung kanyang sarili dahil nakatulong siya sa kanyang business. Ganun, okay? Or pwede rin kaperahan. Ayan. So, tingnan pa natin dito. Ano pa yung naghihintay sa kanya dito? Talagang pera, okay? Gumaga, napaka-swerte ng tao nito, napaka-lucky niya, super lucky tong tao nito. Kahit nakaranas to ng mga pagsubok sa buhay, ito yung naghihintay sa kanya. Stable, financially stable, ayos na pamumuhay, pagbubunga, sagana, pag-aani ng tagumpay, ang ganang pasok ng pera. Ayan. Kung ano man yung klase ng trabaho ng tao na to, okay? Kung ano man yung klase ng trabaho mo dito, kung sino man to, pwedeng ikaw to, okay? Kung energy mo to, so piliin nyo yung energy nyo, kung iyo tong energy. Kasi hindi halos lahat pare-pareho kayo. Pero kung hindi mo to energy, i-claim mo rin to. Baka sakali, ma-receive mo to, okay? Kasi meron ditong magician. Kumbaga, kailangan malinaw yung iniisip mo para makamit mo yung mga blessing. Kailangan lagi ng positibo. At dyan papasok yung manifestation. So, nakikitaan ko dito, binibless tong tao nito or ibibless to. Ito yung naghihintay sa kanya. Kasaganahan, tagumpay. Kasi tapos na siya sa hirap. Tapos na siya sa mga pasakit sa buhay. At ito na, yung parang bibigyan na siya na dito ng gantimpala, bibigyan na siya dito ng malaking gantimpala na para sa kanya talaga.
So, nakikita ko rin dito, no, yung iba sa inyo, mahilig tong tumulong. Kumbaga, marami siyang responsibilidad, pero hindi siya madaling sumuko. Mahilig tong tumulong, pwedeng tinutulungan niya yung kanyang mga mahal sa buhay. Yung matipong sa, kunyari, for example, sa magkakapatid siya lang yung asensado, siya yung nagbibigay sa kanyang mga kapatid, kaanak, or pwede rin meron din tong mga charity na sinabihan, binibigyan, inaabutan, ganyan. So, mapagbigay tong tao na to, kaya yung blessing din dito sa kanya ay sobrang umaapaw dahil sa kabutihang loob niya dito. Nakikitaan ko dito, tapos na yung betrayal, nalampasan ng tao na to. So, yung narating na sa kanya ay mga totoong tao, mga makakajos, at higit sa lahat, mga mabubuti. So, nafe-feel ko dito na kahit naranasan ng tao nito yung betrayal, ngayon niya nalarasap yung totoong nakakasama niya. Okay? So, nakikita ko rin dito, meron siya ditong tao na hindi naging patas sa kanya. Nakikita ko dito, nagkaroon to ng person na hindi naging totoo, peke sa kanya, hindi naging mapagmahal sa kanya. So, ngayon ito, nagsisisi, kasi na-miss opportunity ng tao nito, siya, okay? Ito rin nafe-feel ko, kasi meron siya ditong tao na nakadiling na selfish or pwede ring sabihin, inisahan siya. Pero ganun pa man, nakikita ko dito na bumangon tong tao na to at nalalasap niya na yung ginhawa dito. Kasi hindi siya sumuko, mas lalo siyang naging mapangunawa at lalo din siya naging mabuti sa kapwa. Kaya itong tao nito, lalo siyang binibless dito dahil sa kanyang ginagawa. Kaya itong tao nito, nakikitaan ko dito, meron siyang kadiling na tao na may panghihinayang kasi na-miss opportunity ng tao na to siya. Okay? So, nafe-feel ko dito, meron siyang tao dito na nanghihinayang, na kung saan, sana tatamasa din niya yung tagumpay na nangyayari dito sa tao na to. Kaya lang, hindi na to makapasok sa buhay niya dahil pwede rin sabihin na may hiya, takot, or pwede rin na wala lang siyang mukhang maiharap dito. Okay? So, nafe-feel ko din dito, hindi to naging totoo sa kanya. Kaya, itong tao nito may pagsisisi. Meron siyang person dito na nagsisisi, nanghihinayang, ayan. So, nakikita ko dito, Scorpio, merong Cancer, then may Pisces. So, yun nga kanina, ginising, bigla tong nangyari, okay? So, nakikita ko dito, meron ditong biglang ginising, biglang nagbago or merong pagbabago na nangyari dito sa tao na to dahil nalalasap niya na yung kaginhawaan at doon naman sa tao niya dito, may paggising din kasi doon napasok yung realization eh. Doon na naiisip ng tao nito na napalampas niya yung oportunidad dito sa tao na to kasi may nagtatagumpay. Ito lang nakikita ko, may nagtatagumpay. Kung ano man yung klase ng trabaho niya dito, hatid talaga pag-aani ng kaperahan. Malaking pera yung dumarating sa tao na to, okay? Kung energy mo to, so comment ka na lang. Ayan, ito lang yung nakikita ko dito. May paggising, ginising siya, or pwede rin ginising silang dalawa, kaya lang magkaiba sila ng direksyon. Yung isa, ginigising dahil nauunawaan na niyan, lalo niyang nare-receive yung mga gantimpala, mga biyaya, at yung isa naman ginigising para matauhan. Okay? O, di ba? Nasa Emperor energy na siya, okay? Kung sino man to. Pwede rin sabihin ikaw to. Nasa Emperor energy ka na, okay? So, nakikita ko dito, meron pa rin hindi nakakawala sa sitwasyon. Pwede yung tao niya dito, hindi nakakawala sa sitwasyon. Feeling failed, para siyang nagapo sa sarili niyang gawain, okay? Sa sarili niyang pagkakamali. So, nakikita ko dito na nakarecover tong isa. Nakikita ko dito, malakas yung nanonood, naka-recover sa sitwasyon, nagtatagumpay sa panahon ngayon. Kasi naalisan niya tong mga betrayal na naranasan niya. So, Ace of Pentacles,
binibless siya dito, binibiyayaan siya dito. Then, maybe yung iba sa inyo nakapagpatayo pa nga to ng business, okay? Ito lang nakikita ko. At yung isa naman dito, nakikita ko dito na nakakaramdam to ng sacrifice sa panahon ngayon. Unti-unting, alam mo yung tipo na unti-unti siya nag-fail sa mga ginawa niya at na-miss opportunity niya yung tao niya dito. Nalulungkot siya dito sa kinahinatnan niya kasi hanggang ngayon sarado pa rin yung isipan niya. Ayan. Pero ganun pa man, nakikita ko dito, ginigising na to. Ngayon niya nare-realize na meron siyang na-miss opportunity kahit sarado pa rin ang kaisipan ng tao nito. Okay? Yung man tipong may sumasagi sa kaisipan ng tao nito na, ay, nasayang ko to. Pero binabawi din niya, ay, hindi. Parang ganun, ano? So, nakikita ko dito, medyo may pride pa rin to. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.